Pipilitin nilang padapain yung negosyo mo kasi alam nila magiging threat ka sa kanila balang araw. Grateful ako dun sa ginawa nila sa akin because yun yung nag-push sa akin to create our own brand. Salvawell offers premium barley products to support a healthier lifestyle. Founded by Reach Yanas Rivera, their mission is to enhance well-being through nutritious, high-quality solutions. Since naging threat kayo sa kanila dahil pinutol nila yung supply sa inyo, technically para kayong ninakawan. Ninakawan ng pag-asa, ninakawan ng oportunidad dahil bumibenta ng malakas yung negosyo mo. It happened twice. The first time, naputulan kami ng supply. And then the second one, inagawa ng supplier. Bakit? Hindi ako natatakot sa'yo, hayop ka! Ugali talaga ng mga Pilipino yung crab mentality. Pag may nakita silang umaangat, hinihila nila pababa. Ngayon, I am proud to say na isa na kami sa biggest. Dahil sa pananapak sa'yo ng ibang tao, kaya kayo ba? Biggest. Ang inaapi ay siyang inaapi. Probably your biggest struggle in life. Sa company na talaga yung pinaka-lowest point of my life happened during the pandemic. Na akala ko mawawala na lahat. Akala ko magsasara na yung company kasi nalubog talaga kami sa utang nung time na yun. Magkano? Siguro more than 10 million negative kami nung time na yun. Actually, hindi ko na binibilang kasi nai-stress ako pag nakikita ko yung numbers. Pag darating yung payroll, natatakot na ako kasi baka hindi namin sila mabayaran. Dumating din sa point na naputulan kami ng kuryente sa office na sobrang nakakahiya talaga. Yun yung scariest part of my life na akala ko hindi ko malalampasan. Paano mo unti-unting ibinangon ng company? You have to accept the brutal reality that this is happening. So, kailangan may acceptance. Nung time kasi na yon, hindi ko matanggap na ganun yung nangyayari sa company. I was too hard on myself na parang how could I let this happen? Sobrang stress ako noon na parang gusto ko na lang mag-quit sa sarili kong company. Parang ganung feeling na parang gusto mo na lang maglaho, lumubog, takasan yung problema, ganon. So, ang unang-una kong ginawa is I saved myself first. Makasarili ka. What I mean is, yung emotions ko, yung energy ko. So, kailangan ko munang i-uplift yung sarili ko. Kailangan mong unahin sagipin ang sarili mo bago ang ibang tao. Kailangan ko munang sagipin yung sarili ko kasi if nanghihina ako, paano kukuha ng strength sa akin yung company? Paano kukuha ng strength sa akin yung mga tao ko? Kailangan kong ibangon yung sarili ko. Yes. Kailangan, hindi nila ako pwedeng makita na nanghihina. So, ang unang-una kong ginawa is, I cleared my mind Yes. ng lahat ng mga worries, doubts, fears, yung mga negative emotions ko. Sabi ko, kailangan kong i-turn ito into positive. Paano mag-clear? Kasi marami rin ng mga nanonood ngayon ng video na hindi nila mag-clear. Currently, lubog sila sa utang. Currently, hirap sila sa buhay. Currently, hindi sila makadiskarte kahit man lang pagkain. Paano mag-clear? Unang-una kong ginawa is forgiveness na ginawa ko sa sarili ko. And then second is acceptance. Ano yung current situation ko. And then number 3, sabi ko, this must be happening for a reason. Yes. God must be preparing me for something big. So, hinanap ko yung positive. Sabi ko, may reason to eh. Bakit ito nangyayari sa akin eh? Meron akong kailangang hanapin, meron akong kailangang gawin, meron akong kailangang itigil or start, and I just need to find that. Sabi ko, kaya nangyayari ito, it's a sign that meron akong kailangan gawin, kailangan matutunan, or kailangan i-stop. Kung punong-puno ka ng problema sa buhay ngayon, hirap na hirap ka at bigat na bigat ka sa sitwasyon mo, all you have to do is lingunin mo yung kabilang banda ng buhay. Yes, hanapin Kasi- mo yung positive side. Right. Kung nakafocus ka dyan, problema na yan eh. Pumunoy na yan eh. Pag nag-focus ka dyan, lulubog at lulubog ka. Exactly. Might as well take a look at the brighter side of life. There is. Paano mo nasabi na meron? Ako kasi naniniwala that what you focus on expands. If you focus on problem, may maliit na problema, lumalaki pala siya the more you focus on it. Ang gagawin mo, mag-focus ka dun sa mga blessings na meron ka. And yun yung mas mag-expand. Nung time na yun, ang ginawa ko is nag-focus ako sa kung anong meron ako. And then, gratitude talaga. Maging mapagpasalamat pa rin. Yes. In spite of the fact na parang impyerno na o parang parusa na nararamdaman ko, paano ko magiging mapagpasalamat? Unang-una, sa money, tayo, pag may dumarating tayong pera, happy tayo, grateful tayo. Pero pag may lumalabas na pera, parang mabigat, masakit sa loob. Meron kasi ako natutunan, yung arigato in and arigato out. Paano yan? Yung arigato in kasi, yun yung thankful ka pag may pumapasok na pera. Dapat, thankful ka din kapag may lumalabas na pera. Yun yung arigato out. So, yun yung ginawa namin sa company. Imbes na kapag payroll, parang bigat na bigat kami pag nagpe-payroll, nagti-thank you kami. Parang arigato nakapag-payroll tayo today. Pag may nabayad kaming bills, ganun din ginagawa namin, parang arigato nakabayad na tayo ng kuryente. Ganun yung dinevelop naming
feeling, yung gratitude. Yung gratitude pala, hindi lang siya dapat kapag may masayang nangyayari sa'yo. Dapat yung gratitude, ganun din. Kapag may lumalabas na pera, pag may nahihirapan ka, kasi you're learning from it. Pinuno lang namin yung puso namin noon ng pasasalamat para yung energy namin ma-convert from negative to positive. Gaano ka-importante na kung lubog ka sa utang, huwag mong tignan yung utang mo? Sobrang importante nun. Kasi pag nakatingin ka dun sa utang mo, Dadami yung utang mo. sobrang ma-stress, ma-depress ka. Kasi mahirap, wala kang peace of mind. Kaya hindi ko tinitingnan nung time na yon. Nakafocus ako noon kung ano yung mga pwede kong gawin para makarecover kami. Unang-una, rinitrain ko talaga yung tao ko. Kasi from pandemic, sobrang negative ng vibration sa office. Kasi from 100 employees, naging 30 na lang kami. Nagsisipag-alisan na yung mga employees namin. Siguro nafe-feel nila parang wala na to, pabagsak na yung kumpanya. Iilan na lang kaming natira. Kaya sabi ko, tulong-tulong tayo. Gaano kahalaga na meron kang team na sumuporta sa'yo in spite of the fact na iniwanan ka na ng marami tapos yung 30 plus nag-stay sa'yo? I am very grateful dahil meron akong team na 100% yung tiwala nila sa kahit ano yung mga decision or changes na gagawin ko sa company na pag sinabi ko to, nandun yung tiwala nila sa akin 100% no questions asked na anong pwede kong gawin. Especially sa mga BODs, if not for them, walang Rich Yanis ngayon. And probably, sino-sino sila? Banggitin mo na rin yung mga pangalan nila. Ang nag-push talaga sa akin to start this business, yung aming president, si Pres Arky, who is also my husband now. And syempre yung mga partners ko, VP Melchor, VP GJ, GM Revy, and yung mga co-founders ko din, sina Manuel and Renzi. And lahat ng departments, sobrang grateful ako sa pagmamahal nila sa kumpanya, pagmamahal nila sa ginagawa namin. Since ganun nga ang nangyari sa inyo, nalugi kayo, bumagsak kayo, wala ng pera, kinausap yung natitirang 30 empleyado, and now focusing your energy doon sa pupwedeng maging daan papunta doon sa tagumpay na gusto nyong tahakin, ano yung unti-unting nangyari? After clearing the negative energies, parang nangarap kami ulit na maibangon yung company. So, nag-set kami ng mga target and then in-eliminate namin yung lahat ng mga sa tingin kong magiging distraction sa ginagawa namin. What are those? Before, we had 3,000 plus products na variant. 3,000 SKU. Sabi ko, drop everything. Let's focus on Salveo. Noong una, it's very risky for us because we've never done that. Ang Salveo Barley Grass is a very small fraction ng sales namin before the pandemic. Ang bulk ng sales namin nandun sa 3,000 products. It's a very risky move. Pero dahil sobra, nandun yung 100% belief ko and ito yung nagpa-start sa amin in the first place. Tapos, yung before pandemic, talagang hindi kami nakapag-focus sa kanya because we had other products. Sabi ko, drop everything. Focus tayo sa Salveo. I think this is what God wants me to do. Na nire-redirect niya ako dun sa very purpose why we started the company in the first place, to help other people. Kasi yung other products namin nun, fashion products, mga accessories. So, parang walang natutulong sa tao yon, luho lang. Kaya, yun yung ginawa namin. Nag-focus kami sa Salveo. Kami lahat nagtulong-tulong. Doon na nagsimula, kakaroon na ng sales. Paano mo na-discover yung barley na product? Kaya ako naging interested sa barley grass products para talaga sa mom ko. Dahil maagang kinuha yung dad ko, yung greatest fear ko talaga is mawala si mama ko. Siya talaga yung una kong inisip nung nire-research ko yung barley grass. And then, doon na nag-start na nalaman ko na parang, wow, ang ganda pala ng product na to. Parang ang dami palang taong pwedeng matulungan nito. Nung una, we were just reselling the product. Kasi nga, walang pera. And when we started the company, talagang we started really from nothing. Hanggang sa yung pinagkukuhaan na namin, pinutulan kami ng supply. Ayaw niya na binibenta namin siya dun sa website namin. Doon ko sinabi sa sarili ko, sabi ko balang araw, magkakaroon din kami ng sarili naming brand. For 1 year, nag-ipon kami, nag-research din ako kung saan ako pwedeng makakuha ng magandang supply, ano ba yung magandang process. Hanggang sa yung 2014, Salveo Barley Grass was born. Saan ang gagaling yung mga barley? Imported yung Salveo Barley Grass. Saang bansa? Right now, we're not disclosing kung saang country because we are not yet exclusive. Meron kasi kaming incident that happened before that we disclose our supplier. Tapos, naagawan po kami ng supplier ng isang napakalaking kumpanya. Ano naman yung naging unique selling proposition ninyo? Bakit napalakas nyo ang Salveo na barley na product wherein marami naman nag-exist na mga barley products dyan sa market? With Salveo Barley Grass kasi, ang pinaka nag-focus talaga kami dun sa quality niya from the plant
plantation to the processing, up to the packaging, plus yung pricing. Yes. We made sure ma-preserve yung mga nutrients na meron. Pwede kasing mawala yung mga nutrients, yung mga enzymes kapag may mali sa processing. To ensure yung effectiveness niya na high quality pa rin, at the same time, you won't have to pay for the premium price. Nabanggit mo sa akin kanina na yung dating yung supplier ng barley is biglang hininto yung pagsusupply sa inyo. It happened twice. The Oh. first time, naputulan kami ng supply. And then the second one, inagawa ng supplier. Bakit? Ayaw nila kami mag-distribute na ng products nila kasi we're using e-commerce at that time. Ang ginawa nila, tinorminate nila yung membership namin because Teka lang, they are also- bumibili kayo ng produkto sa kanila. Bakit pinutol yung supply sa inyo? Hindi ba customer kayo na dapat nilang inaasikaso? I think yung reason kung bakit nila kami terminate kasi we have our own company, we have our own selling na e-commerce website. Ayaw nila na ma-associate sa amin. So, ibig sabihin, naging threat kayo sa kanila. Yes. Dahil pinutol nila yung supply sa inyo, technically, para kayong ninakawan. Ninakawan ng oportunidad dahil bumibenta ng malakas yung negosyo mo. Ugali talaga ng mga Pilipino yung club mentality. What do you think? Yes. And isa ka sa receiving end niyan. Na pag may nakita silang umaangat, hinihila nila pababa. Dahil akala nila, kaya din nila yung ginagawa mong pagbebenta ng produkto nila. Grateful ako dun sa ginawa nila sa akin because yun yung nag-push sa akin to create our own brand. Ngayon, I am proud to say na isa na kami sa biggest. Nabanggit mo rin sa akin kanina na meron pang isang pagkakataon na inagawa naman kayo ng supplier. Nung start kasi, resellers kami. 2014, lumabas na si Salveo Barley Grass. Direct na kami ngayon na kumukuha ng raw materials. Naglabas kami ng video kung saan yung source namin para ipakita na yung product namin is galing sa ganitong source, ganitong plantation, organic plantation. We don't know what happened. Kinontak ako nung supplier namin. Nung una pala, we're supposed to become the exclusive distributor sa Philippines. But dahil maliit lang kaming company, di namin kaya yung requirement ng supplier. So sabi namin, palakasin pa natin si Salveo para makuha natin yung exclusivity. And then, just after few months, kinontak kami ulit, they said, hindi na kami pwedeng kumuha ng supply sa kanila. So nagulat kami. Ano yung pakiramdam na kapwa mo Pilipino ang nananapak sa'yo? Masakit kasi akala ko noon matutulungan nila kami kasi yun yung sinabi sa amin nung supplier na maganda ngayon sa Philippines na yung supplier nyo, sa kanila na kayong kukuha. Tapos nung kinontak namin sila, ang sabi sa amin, I will never sell to my competitor. Para kaming sinampal ng kahirapan nung time na yon. Doon ko talaga na feel na nanliit talaga ako, na para kaming tinapak-tapakan. Ganun yung feeling. Pero kung magkakaharap kayo ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanila? Thank you for doing that to us. Dahil doon, nagkaroon ng bagong reach na mas naging matibay, mas nangarap pa ng mas mataas para hindi ko na ma-experience ulit yung ganong klaseng pananapak ng pagkatao ko, ng kumpanya namin. Alam mo, totoo yan eh. Kapag kamaliit ka, nag-uumpisa ka, yung mga big players sa negosyo, pipilitin ka nilang i-down. Yes. Pipilitin nilang padapain yung negosyo mo kasi alam nila na magiging threat ka sa kanila balang araw. Pero pag napagtagumpayan mo yun, napaglabanan mo yun, mas mahirap yung pinagdaanan mo kumpara sa pinagdaanan nila. It turned out na mas magiging mas malaki ka, mas magiging mas matibay ka, and mas lalo kang ibe-bless. Kasi ayaw ng Panginoong Diyos ang inaapi. Ang inaapi ay siyang inaangat. Naniniwala ako doon. So dahil sa pananapak sa'yo ng ibang tao, kaya kayo maman. I will say yes. Kailan nyo naramdaman yung traction na, okay, we are in the right path, makakabayad tayo ng utang, makaka-recover si Salveo? Pinaka nag-start pa lang kami talaga na mag-focus 100% sa Salveo, start ng January of 2022. Kumbaga nag-trial kami ng June of 2021, pero meron kami isang product line na iniwan. Nung nakita namin, nakakaahon kami, nag-generate ng sales. Nung 2022, dun ko sinabi na we're on the right path. Eto, drop na talaga everything, let's focus on Salveo. So, starting 2022, nag-focus na kami ng marketing sa Salveo. Kailan mo nabayaran yung utang mo? First quarter of 2022. Ilang buwan lang? Yes, sobrang bilis. Paano makabayad ng 10 milyon na utang sa loob ng ilang buwan? In-intensify namin yung marketing namin, nag-advertise kami, and then we created content for the products. Lahat kami nakafocus talaga sa marketing, sales. Totoo yung sinabi mo eh. Isa lang talaga ang makakapagpa-recover sa negosyo mo. Empower your sales. Na kapag sobrang galing ng sales process natin, makaka-recover ka. Yung operational side of business, finance, logistics, and etc. Pag malaki ang sales, aayos lahat yan. Bakit? Sales or money can supply everything to your business because business is all about money
And sales is all about money. Kung gusto nyo makarecover, makabayad ng mga utang ninyo, magbenta kayo ng mga produkto at galingan nyo sa pagbebenta. Paano magbebenta? Sell it online because you have unlimited market. 100% talaga, online marketing lang yung ginawa namin. We are a combination of e-commerce and MLM. 100% online business, ito yung negosyo na pwede mong gawin kahit nasa bahay ka lang, kasama yung mga anak mo. And then, we also teach people how they can utilize technology to leverage their selling and marketing. We also teach e-commerce on how they can use Facebook ads to market the products. Plus, we have dropshipping features. Lahat ng mga transactions nila, lahat ng activation, sign-up, registration, ordering system, lahat 100% online. Kaya hassle-free siya na kahit di ka lumabas sa bahay, pwede mong gawin yung business. Have you ever imagined na sa loob lamang ng ilang buwan, 10 milyon na utang ay mababayaran mo? Hindi. Kasi nga hirap na hirap kami eh. From 2020, 2021, nag-pile up talaga lahat ng mga utang namin. Tapos, nag-focus kami. Biglang parang wow, lahat kami super na-amaze na ganun yung mga pumapasok na sales na yung naging problema namin, major problem na lang namin noong 2022, lagi kaming nauubusan ng stocks. So, yun na lang, inulit-ulit nyo na replenish. Replenish. Yung first time naubusan kaming stocks, nag-forecast ako good for 1 year. Tapos nagulat ako, 1 month pa lang, ubos na yung stocks. Ganun yung progress namin. Parang from here, talagang super boom, ganon, na sobrang lakas talaga na lagi kami naubusan ng stocks. Siguro doon sa mga nagbebenta, no? Doon sa mga nafo-frustrate na, pilit sila nag-e-effort, nag-a-ads, nag-TikTok, nag-ano, tapos wala pa rin silang nagiging benta. Ano kaya yung pwede nilang gawin? Kami kasi nag-focus kami on stories because very powerful yung stories. Napakaraming mga products ngayon, if you tell them this will help you, nakakatulong to sa ganito, mag-i-improve yung ganito mo, parang bingi na yung mga tao doon. Features tell, but stories sell. So, mag-focus ka dun sa stories na meron ka, dun sa testimonials, dun sa result na ginagawa ng product mo. And I think that's one of the most powerful way to market your product. Dahil ngayon ay matagumpay na ang iyong negosyo at marami ka ng distributor na natutulungan. From 10 million na utang, magkano na ang net worth ng company nyo ngayon? Nasa 9 digits na siguro yung net worth. Wow! Imagine, dati kang lubog sa utang, hirap na hirap, ngayon ay sobrang pinagpapala. Congratulations. At marami ka kasing mga taong natutulungan din through the business model that you have created. Kung may kukwento ka dito about your distributors, paano mo nabago ang buhay nila? So in a span of 2 years, we have already created more than 40 millionaires. Marami na rin kaming mga distributors na kasama naming umangat, kasama namin na bago yung buhay. Sino siya? Isa sa mga memorable sa akin si Ryan Apaco na nakasama talaga namin when we started because we relaunched lang kasi yung program namin in 2021. Dati siyang factory worker. Dating nakasali na rin sa mga ibang MLM companies pero hindi siya nagiging successful. Dati nangungupa lang siya ng bahay pero ngayon siya na yung nagpapaupa. Meron na siyang 4 na paupahan. Tapos just recently nakabili siya ng sarili niyang sasakyan. O halos yung mga members namin, ganun yung stories nila. They're buying cars, lots, nag-i-invest sila sa properties, and they're paying it in cash. Galing. Thank you so much. And this is your opportunity to promote your business. If merong mga interested din na gustong mag-distribute ng aming products, mag-inquire lang kayo sa Salveo Well Corporation or sa aming Salveo Organic Barley Grass page. You can also buy from our authorized distributors na nasa Facebook din, TikTok, Instagram. Paano nila malalaman na legit yung Salveo product na bibili nila? Lahat ng mga distributors namin, meron silang referral link ng Salveo Well app to ensure 100% legit yung mabibili nilang Salveo kasi direct yun na manggagaling sa company. Bumili sa mga authorized distributor at sa Salveo Well app. That they can download both sa Android and iOS. Sino yung pwedeng uminom nito at mag-take nito? Pwede siya sa lahat. 6 months and up, pwede mag-take ng Salveo Barley Grass because it's 100% pure and organic. Kahit babies pa lang, pwede nang mag-take. May asukal ba yan? It's sugar-free, it's gluten-free, 100% organic and natural. Maraming salamat, ma'am. And bago tayo matapos, anong gusto mong sabihin sa nanay mo who actually coached you, who mentored you at a very young age, and now you became one of the most successful and most impactful and empowered woman in this country?
I'm super grateful. Lahat ng meron ako ngayon, hindi ko to magagawa kung di dahil sa nakita ko kung gaano ka kalakas. You are the strongest woman I know. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa iyo, boss, no? And marami kang na-inspire, marami kang na-educate na mga kababaihan na naghahanap ng sagot talaga kung paano ba talaga sila asenso sa kanilang buhay. Muli, maraming salamat and God bless inyo lahat. RDR Talk, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.